Kumusta po kayo? Ako po ay nananalangin na kayo ay nasa mabuting kalagayan at maayos po ang kalalagayan ng inyong mga pamilya. Panalangin po natin na lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya ay matugunan at ang bawat mithiin ng bawat bata. Yan man po ay pagkain sa hapagkainan o simpleng laruan o kaya po ang makapiling ang kanyang magulang na nasa ibayong dagat. Anumang kahilingan, walang nalilingid sa Panginoon at nais niya pong ibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sapagkat yan po ay kanyang pangako sa ating lahat. Ang ating mga pamilya, anuman po ang ating mga pinagdadaanan ay ating pong mapapagtagumpayan at pagdaanan lang po natin yan. Huwag po tayong manatili sa anumang mga problema, sigalot o kaya po anumang mga unos na ating dinadaanan sa ating pamilya. Hayaan lang po nating dumaan yan, pero po tayo ay manatiling nakatayo at matagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ay kaya po natin lahat mapagtagumpayan. Kaya po sa gabing ito, si Ate Josie po ito, ako po yung nag-aanyaya sa inyo na samahan nyo ako mga kaibigan sa ilang sandali na pananalangin para sa ating pamilya at para sa ating bayan. At nawa po aking panalangin ang patuloy na paghipo ng Diyos sa bayang Pilipinas ay ating pong maranasan kung paanong dama na dama natin ang init ng panahon, kung saan meron pong nagpo 40 degrees centigrade, meron pong 44, meron nga pong umabot pa ng mas higit doon ang init, ang temperatura po sa ating panahon. Kung paanong damang-dama natin ang init, nawa po lalo namang umalab ang ating pag-iibigan sa loob ng tahanan, ang mag-asawa ay nagkakaunawaan, puno ng pagpapatawad, puno ng pag-uunawa sapagkat totoo po na tayo ay may mga pagkukulang, totoo po na walang perpektong relasyon, kaya po nawa tayo po ay magkaroon ng mas bukas na puso upang unawain ang bawat isa na miyembro ng ating pamilya. Nawa po anumang galit at puot ay mawala po sa loob ng mga tahanan at ito po ay mapalitan ng pag-ibig, mapalitan ng pagpapatawad. At ang iba po na mayroong mga nasa ibang bansa o kaya po nasa malayong lugar ang kanilang mga mahal sa buhay. Naririnig ng Diyos ang bawat paghikbi ng bawat isa. Anong pangangailangan ng bawat bata simula po sa simpleng laruan ng kanyang minimithi ng kanyang puso. O kaya po mula po sa pagkain sa hapagkainan na ninanais ng bawat miyembro ng pamilya. Pero po minsan mas malalim pa doon ang sugat o kaya po mas malalim ang ating mga pangailangan like ang ibang mga bata, ang kanilang pinapanalangin ay minsan ay makasama nila ang kanyang mama o ang kanyang papa na matagal na nilang hindi nakakasama. Well mga kaibigan, anuman po ang ating mga pangailangan, let us allow the God of glory, let us allow the Lord Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, to enter into our houses, to enter into our hearts, and to enter into this country. Sa ating pong bansa, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng eleksyon. Nabibilang na lang po dito po sa daliri ng ating mga kamay ang araw na kung saan nalalapit na nga po ang butuhan dito sa ating bayan. Ating pong imbitahan ang Panginoon na patuloy na kumilos upang ang kapayapaan ang siyang manatili dito sa ating bayan. Sabi nga po sa Psalms 24:7, lift up your head, O gates, and be lifted up, you everlasting doors. Itaas natin ang ating mga mata. Buksan natin po ang mga pinto, ang pintuan po ng ating bayan, ang pintuan ng ating mga puso. For the King of Kings shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates.
Minsan, hindi na tayo nakakataas ng ating mga paningin sa taas kasi naka-focus na lahat, no? Either nagigame or nagche-check ng mga Facebook or whatever. Sabi dito, tumingala naman tayo. Itingin natin ang ating paningin sa taas. Lift up your heads, O you gates. Lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Amen. So, let us open our hearts to the Lord Jesus Christ today. Maaari pong hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoong Hesukristo bilang siya talaga yung pinaka-head of the church o kaya po pinaka-head of the family. Hindi pa natin nire-recognize si Jesus bilang Lord and Savior natin. Ito na po yung pinakamagandang perpektong oras para tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang siyang hari ng mga hari at siya po yung Diyos ng mga Diyos. Tayo po'y manalangin. Buksan mo, kaibigan, ang iyong puso para sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Ama, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, itinataas po namin ang aming bayan. Itinataas po namin, Panginoon, ang bayang Pilipinas. O Lord, na patuloy pong i-control mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga pundasyon ng society. Patuloy namin itinataas ang family, Lord, bilang isang essential o bilang, Panginoon, isang pillar ng society. O God, Panginoon, tulungan mo po na ang family, ang bawat family ay mapuno ng pagpapatawad, hindi galit po, Panginoon, hindi hinanakit, kundi, Panginoon, ang patuloy na pag-uunawaan sa bawat miyembro ng pamilya. Panginoon, pagalingin mo po ang relasyon ng magulang at ang anak sa kanyang magulang. Lord, let there be healing in the relationships, Panginoon, ng elder generation or ng older generation and the younger generation. Your word said, Lord, in the book of Malachi, that there will be a curse in the land, Panginoon, kung hindi po kakaroon ng reconciliation, Panginoon, ang mga magulang sa anak at ang anak sa mga magulang. Let there be healing, Panginoon, sa bawat family, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ang bawat mga relasyon, ang bawat family. At Panginoon, tulungan mo po ang family, ang bawat family na magtiwala at tumawag sa iyo. Na ang bawat family sa anumang mga matinding mga pangangailangan ay imbes na mag-away, imbes, Panginoon, na magsisihan, ay magkatulungan upang manalangin, ay magkatulungan upang masolusyonan ang mga problema. Opo, Panginoon, tulungan mo po ang bawat pamilya. I-provide mo po ang bawat pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. At patuloy mo pong ingatan ang bawat miyembro ng pamilya. Sa parot parito, Panginoon, ng mga padre de pamilya, ang iba nagmumotor, ang iba may sasakyan, ang iba nagbabike, ang iba naglalakad. Father, we ask you, Lord God, to protect them, cover them with your protection, Father God. Father, maging yung mga may bahay, give them wisdom how to manage, give them wisdom what to do, give them encouragement and their heart, Lord God, sa kanilang mga kapaguran. Panginoon, ay magkaroon po sila ng mga kagalakan sa paglilingkod at pagalingin mo, Panginoon, ang anumang mga masakit sa kanilang mga katawan, mga kasukasuan, mga sakit at simptomas ng anumang mga malalang illnesses and diseases. Panginoon, itinataas po namin sa iyo bilang ikaw ang aming manggagamot, bilang ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng bawat detalye ng aming kalamnan, ugat, bawat internal parts ng aming buhay. We ask the Lord to continually heal, O God. Pagalingin mo po ang sino mang nakikinig ngayon na mayroong sakit, Panginoon, sa kanya pong lalamunan, throat o goiter, pancreas, Panginoon. Mga bagay na beyond our control, but you
You know, oh God, every part of our body. So we lift up to you, Lord, every internal parts, Panginoon, mula, Panginoon, sa ulo, Panginoon, sa brain, Panginoon, sa function, Panginoon, ng brain ng bawat isa. Ito po ay mag-function well, Panginoon, mawala, Panginoon, anumang mga sakit, anumang mga karamdaman, maging sa bawat dugo na pumapatak o kaya dugo na nagpapump sa aming mga puso. Oh Lord, let there be a normal count, Panginoon, ng blood pressure, normal count ng aming mga creatinine, ng blood sugar, Father God. Lord, salamat, Panginoon, natutulungan mo po ang bawat isa na mayroong mga sakit at karamdaman. Ibangon mo sila, Panginoon, mula po sa higaan na yan. Ibangon mo, Panginoon, sa kalalagayan nila, Panginoon, ng kawalan. Sa kalalagayan, Panginoon, ng anumang mga sakit at karamdaman. Iyo po silang ibangon, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, we thank you that even any children that are suffering abuse, be it, Panginoon, verbal abuse, help them, Lord, protect them, help them to find refuge, help them, give them people to help them and to rescue them. Yung mga batang physically abused, even it sexually abused or incest, Panginoon, tulungan mo po sila. Send help, Lord God, self-help, oh God, sa mga nangangailangan ng tulong. Lord, thank you, Lord. You said in your word, who is this King of glory? Oh God, that will lift up our eyes and will let you, King of glory, come in. King of glory, come in. Come in our houses. Come in our hearts. And come in this nation. Come in this nation in the name of Jesus. O Lord, hinihiling po namin na patuloy mo pong i-control ang kalalagayan ng aming bayan. Patuloy, Panginoon, magkaroon ng kapayapaan. O Lord, ang banal na pagkatakot sa Diyos, Panginoon, O Lord, ang siyang madama sa aming bayan. O Lord, na mawala, Panginoon, ang mga patayan, o kaya, Panginoon, anumang mga karahasan ngayong darating na eleksyon. Lord, in the name of Jesus, proteksyonan mo po ang mga kandidato na mga nag-iikot o kaya nangangampanya. Lord, anuman po ang kanila pong mga differences, anuman po ang mga away sa politika, tulungan mo po ang bawat isa na maging mapagkontrol, mapagpakumbaba, at Panginoon, magkaroon ng banal na takot sa Diyos upang hindi makahantong, Panginoon, sa patayan, hindi humantong, Panginoon, sa barilan. Oh Lord, we pray for your protection simula po, Panginoon, sa mga pinakamataas na posisyon na nag-election, Lord, mga senador, Father God, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga board members, Father God, mga congressman, Lord, mga board members ng mga barangay o ng mga towns, Father God, mga kagawad. Father God, we pray for your protection upon them. And also, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam. Ikaw ang nakakaalam ng sukat, Panginoon, ng puso at kaisipan ng bawat isa. Nalalaman mo at wala pong naitatago sa iyo, Panginoon. O Panginoon, maghari ka, Panginoon, sa aming bayan. Ang iyong kalooban ang siyang maganap, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. And so, God, we pray continually na mabutuhan, Lord, at manalo, Panginoon, sa eleksyon na ito, Panginoon, sa national election na ito, Lord God, na ang manalo, Panginoon, ay yung mga karapat-dapat. Ikaw po nakakaalam kung sino ang mas mga kapable, mas efficient, Father God, mayroong expertise, mayroong alam, mayroong competence, mayroong mabuting puso, mayroong loyalty, Panginoon, hindi lang sa kanilang party, kundi loyalty sa bayan, loyalty sa batas ng Pilipinas. Father God, Panginoon, mangyari po na papanalunin mo, Panginoon, yung mga kandidato na mayroon pong banal na takot sa iyo at maglilingkod din sila sa iyo, Panginoon. Ipapagamit din nila ang kanilang buhay, lakas, resources sa iyo. Papanalunin mo, Panginoon, yung mga Panginoon, yung mga senador o congressman na mga kasabwat o kaya, Panginoon, hindi kasabwat actually, Lord, kundi mga katulong, Panginoon, para sa pagkakaroon ng mga batas,
na para mas umunlad ang aming ekonomiya, mas umunlad ang aming edukasyon, mas umunlad mga gamit militar, Panginoon, upang mas maayos ang pamamalakad, Panginoon, ng aming bayan. Lord, we pray na luklok, Panginoon, ng mga senador ay yung mga well-able at yung mga may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming bayan, lalo na, Lord, sa mga congressman, na sila yung magpo-file ng mga batas. We pray for congressmen, Lord God, that will line up to your will, line up to your plan for this country, na magiging, Panginoon, mga partners upang ang mga tiwali na batas ay hindi papasukin, Panginoon, o kaya yung mga tiwali na mga ipopropose na mga batas ay hindi maa-approvean, Panginoon. Lord, ngunit sila ang magiging mga forerunners para sa mga maayos na mga batas upang maayos at may kabanalan at mataas ang moralidad ng mga kabataan at mga tao, at patuloy, Panginoon, gumawa ng mga batas na hindi po makakapagpalungkot sa iyo. Yung mga tao, Panginoon, may banal na takot sa iyo at yung may alam sa iyong mga salita. We pray, Lord God, that they be, maging priority sila, Lord, na mga makaupo, Panginoon, sa pwesto. Hindi lang, Panginoon, dahil sila'y may pera, hindi lang, Panginoon, dahil sila'y sikat, kundi, Panginoon, upang, Panginoon, ang iyong kalooban. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya, Lord, maging sa mga town at, Panginoon, dyan, Panginoon, sa bawat mga distrito, we pray na ang mga mailahok, Panginoon, ang mailuklok sa posisyon ay yung, Panginoon, may mga magandang adhikain. Yung mga visionary sila, Panginoon. Hindi sila yung tipong mga mag-aantay na lang kung may grasya, kundi sila, Panginoon, yung mananalangin ng matindi, masidhing pananalangin at magpaplano upang ang magagandang mga proyekto ay madala at magkaroon ng mga pundo at hindi sila magiging mga kurap, hindi sila, Panginoon, magiging mga dishonest. Kundi, Lord, with all their heart, they will save, they will serve the country, they will serve the communities, O God. Lord, we pray, O God, that let there be change, O God, in the government. Let there be change, O God, in the heart of the people. Totoo nga, Panginoon, na kahit sinong politiko, Panginoon, ay pwedeng magkamali. Pwede rin kaming magkamali sa pagpili. Ngunit, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong gabay, ang iyong guidance, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, katulad po ng binasa naming verse, O God, we let you, Jesus, come in our hearts. We allow you, Lord Jesus. We invite you, Lord Jesus, to take full control as the King of Glory. Let the King of Glory come in our nation. And Lord, thank you that the Philippines is blessed. Thank you, Panginoon, that the Philippines, O God, ay may magandang panahon. Wala pong mga sakuna, Panginoon, at hindi po sobrang init, Panginoon. Wala pong solar flare, kundi, Panginoon, let there be Panginoon, ma-diffuse ang sobrang init, Panginoon. Magpadala ka, Lord, ng hangin. Hangin mula sa east, hangin mula sa west, sa north and south. Panginoon, magpadala ka ng preskong hangin, Panginoon, sa mga tao. Lord God, sapagkat, Lord, kailangan namin ng preskong atmosphere, lalo na, Panginoon, sa Pilipinas, na hindi lahat mayroong air condition, maraming nangangailangan ng electric fan, marami, Panginoong, mga bubong na wala man lang pong mga kesame. Lord, let your grace and mercy, prosper, O God, the Filipino people. Have mercy, God, upon the Filipino people. Lord God, hallelujah, alisin mo, Panginoon, ang korupsyon sa aming bayan upang, Panginoon, patuloy itong umunlad at magamit po ang pera kung saan mas nararapat at magamit po ang pera ng aming bayan sa lalo pang pag-angat ng aming economy. Lord, have mercy upon this nation. We thank you, Lord God. Ikaw lang po ang pag-asa ng aming bayan, ang lubos na pag-asa ng aming bayan. We allow you, King of Glory, and we invite you, King of Glory, to come in. Lord God, we lift up our heads to you today. Lord, patuloy ang pagpapahingi po namin ng kapatawaran sa aming countrymen, lahat anumang mga pagkukulang at pagkakasala ng iyong mga
mga anak, Panginoon, sa bansang ito. Iyo po kaming patawarin, iyo po kaming linisin, at patuloy, Panginoon, ng iyong habag at biyaya ang siyang, Panginoon, maranasan ng bawat isa. We thank you, Lord, that we look up to you, Panginoon, sa eleksyon na ito, na Panginoon, hindi mo po iaalaw na magkaroon ng dayaan. Panginoon, even before the election mismo and after the elections, Lord, we pray for your protection, Panginoon, sa mga ballot boxes. Saan man po ito mga naiimbak ngayon, proteksyonan mo po ito, Lord, na walang mangyaring mga paddling o kaya wala, Panginoong magawa, Panginoong mga erasure dyan o pagbabago, Panginoon, dyan. Walang magdodoktor, Panginoon, ng mga balota. Panginoon, let there be peace, Father God, sa aming bayan sa araw ng eleksyon, even before and after elections. We thank you, Lord, for answering our prayers. We thank you, Lord, for hearing our prayers today. This we pray in Jesus' name. Amen. Well, friends, si Ate Chuzy Aguilar po ito, inyong nakasama. You are blessed and continually be blessed. Amen.